Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon, isang mainit na bati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong araw. Ngayon pupunta tayo para kunan ng video ang kagubatan na matagal niyong gustong makita. Hinahanap natin sa kagubatan ang mga lobo, asong gubat at baboy ramo at marami tayong natagpuang bakas tulad ng mga nilapa, bakas ng paa, dumi at mga nasira nilang lugar. Sa huli, naglagay tayo ng trail camera at nagtayo ng bitag para sa mga lobo. Ilang araw na akong nagmamasid. May makikita kaya tayong bakas o kahit ano, matagal na tayong nagsisikap dito. Sige Hector Baba, kalma lang. Sa wakas, nakuha na ng mga kamera natin ang larawan. Kahapon pa namin nakuha, tingnan mo, ngayon hindi ko pa nga tiningnan, kahapon hindi pa sa Photocopa. Ako mismo ang nagpunta ron gamit ang kotse ko, gamit ang telepono ko, nakuha ko ang larawan. Mamaya ipapakita ko sa inyo, may nahuli akong lobo doon. Tingnan natin kung may bagong larawan na nadagdag sa Photocopa natin. Ngayon malalaman natin yon at kung lalabas ba siya sa harap natin. Tay, kanina lang umulan at medyo mahamog ang panahon. Alam mo naman, ang mga ganitong hayop, mga mailap na hayop, gusto nila ang ganitong klase ng panahon. Mataas ang posibilidad na makita natin sila. Ngayong araw, dadaling ko sa gubat ang matagal mo nang gustong anak. Ang leon ng Italia, kabayong lalaki ng Italia, anak kong higante, anak kong kabayong lalaki, si Hector Baba. Simula ngayon, si Hector Baba ay mangangaso ng lobo, mangangaso ng oso, mangangaso ng leon. Ang anak ko, kahit lobo o kahit malaking oso pa ang humarap sa kanya, sigurado akong hindi siya mawawalan ng kumpiyansa, gagawin niya ang nararapat. Ngayon, dahan-dahan natin kunin si Hector Baba. Asya, gusto mo bang isama kita? Pag dinala ko sina Hector at Asya, siguradong walang matitirang lobo, uwak o leon. Mga leon ko talaga sila. Grabe naman kayo mga kaibigan, pakiusap lang. Para sa inyo, gumawa ako ng delikadong video. Diyos ko, Hector, muntik mo nang mabali daliri ko. Anak, dahan-dahan lang, mahal na mahal ko kayo. Ginagawa ko itong delikadong mga video para sa inyo, kaya sana huwag nyo akong biguin, pakiusap. Para masuportahan ako, kung ilalike nyo ang video na ito, magbigay ng thumbs up, mag-comment at mag-subscribe. Sobrang matutuwa ako mga kaibigan. Dahan-dahan lang anak, wala tayong lalaking aso sa labas ngayon. Alex, kalma ka lang dito, patay na sina Dede, Medei at Pusat. Kahapon gusto sana naming ilabas si Hector pero hindi naging posible. Sabi ko sige, ngayong araw na lang kunin si Hector, diretso na natin siyang dalhin sa gubat mga kaibigan. Si Hector ang lakas din humila. Sige mga bata, kalma lang. Nang makita si Hector ng ibang aso, nagwala sila tol. Halika na Pasyam. Sa totoo lang, sobrang curious ako kung may nakuha tayong bagong footage ngayon. Ano na kaya ang lagay ng mga karne natin? Kinain na ba nila o hindi pa? Sana naman may nakita tayong magandang bakas, tol. Kunan mo yung leon para makakita ang bayan ng leon. Grabe, ang anak ko parang Italianong kabayo. Italiano, leon ko yan. Isasakay ko na si Hector sa kotse at tutuloy tayo sa gubat kung saan tayo tumigil. Nandito na kami sa gubat kasama si Hector Papa. Nasa kotse din si Isabel at iniisip kong palayain siya. Baka mag-away sila, hindi natin alam. Pakita mo naman ang paligid, malamig ngayon, presko ang hangin, ang ganda ng atmosfera. Unti-unti na nating sisimulan tuklasin ang lugar. Tingnan natin kung may mga pastol ng tupa dito sa magandang lugar na to. Magiging problema kung palalayain si Hector Baba kaya dapat tayong mag-ingat at bantayan ang paligid. Pakiusap ko, panoorin ninyo ang video ng tuloy-tuloy. Huwag palampasin ang kahit ano. Kung may napansin kayong di ko nakita, ilagay sa komento para at least magdesisyon tayo base doon. Sino siya? Aliga anak, dahan-dahan lang anak. Kamusta kapatid? Tuloy ka. Ganun ba? Salamat, tuloy ka. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Wala namang gagawin, di ba? Wala. Lumapit ka. Pwede mo siyang haplusin. Lumapit ka. Sandali lang. Hector, halika. Salamat kapatid. Kami rin. Yung huli mong ginawa, di ba? Alam mo na ngayon, kamakailan naglagay kami ng trail camera sa gubat at patuloy ang aming paghahanap. Bukod dito, nakakuha rin ako ng video gamit ang sarili kong camera habang nandito ako. Tingnan mo. Nagtago siya sa likod ng mga palumpong. Patayin mo muna ang makina ng sasakyan. Dito mismo siya naglalakad-lakad. Mayroon din kaming sakahan sa kabila, kuya. Oh. Sakahan ng mga alagang hayop. May asong pastol din ako doon. Oo.
Pagkatapos nun, nakita namin sa mga kamera na payat ang aso. Tapos talagang tiningnan at pinanood namin sa mga kamera. Sige. Pagkatapos nun, may isang lobo na dumating, sinakal niya yung aso, tapos kinuha at dinala na lang niya. Saan eksakto ang lugar ninyo? Diyan lang sa tapat, kuya. Malapit lang pala dito. May mga lobo ba sa lugar ninyo? Totoo, kuya, yun ang kuha ng mga kamera. Nag-iisa lang ba yon o may kasama pang 3 o 5? Sa totoo lang, Alam mo, ang mga lobo, inuuna nilang pakawalan ang pinakamahina sa harap. parang 3 yata yun eh. Nakatali pa yung aso at may kadena, tuta pa rin siya. Grabe, kinain nila yung aso. Hindi nyo na ba nakita ulit? Hindi namin nahanap, paano naman namin mahahanap yun? Talagang nakakaawa ka, kapatid. Sana maging maayos ka. Salamat, kuya. Ibig sabihin, dito na talaga nagkakalinawan ang tungkol sa lobo. Tama ba? Sa totoo lang, malamang nga, kuya. Ibig sabihin, kailangan nating maging maingat. Tama. Ikaw ang... Nilagay ko na sa kulungan ang mga aso kaya andun na sila ngayon. Para sigurado sa inyo ba patag o gubat? Kagubatan. Sa may bukirin namin patag doon. Sige. Ibig sabihin, kagubatan ang mga gilid noon? Oo, may kagubatan din doon. Tama. So doon sila nakatira sa inyo. Tama, kuya. Ibig sabihin, seryoso mga kaibigan, tingnan nyo. Itong kapatid natin dito ay nakaranas ng isang insidente. Kaya kailangan talaga tayong mag-ingat. Dahil seryoso ang usapang lobo. Totoo yan, kuya. Hindi talaga biro. Hindi lang aso ang kaya nilang kainin, pati tayo, pwede rin nilang kainin. Totoo, kuya. Kakainin talaga nila tayo. Kasi ngayon, ang mga lobo ay gumagala na bilang isang grupo. Ibig sabihin, alam ninyo kung gaano kadelikado at hirap ang lugar na napuntahan natin. Sana hindi tayo makasalubong, pero hindi ko rin masasabi kung makikita natin sila o hindi. Talagang sana hindi natin sila makasalubong, kuya. Hindi naman natin sila makakasalubong, di ba? Sana nga hindi natin sila makasalubong. Kasi si Hector ay mag-isa lang. Siyempre, ngayon medyo handa ako. Siguraduhin nating ligtas ang aso, pati na rin tayo. Kasi ngayon, medyo makulimlim ang panahon. Alam mo yan, yan ang gustong-gusto ng mga hayop, tol, gets mo? Tama, kuya. Sana maging maayos ang lakad natin. Narinig nyo ang sabi ng kapatid ko, kaya mula ngayon, mag-iingat tayo. Ngayon, unti-unti nating simulan muli ang inspeksyon sa gubat. Interesado rin akong makita ang mga larawang kuha ng camera trap. Salamat sa paalala, kapatid. Ngayon, magpapaalam muna ako sa iyo. Dahan-dahan akong papasok sa loob ng gubat. Ingat, ipagkatiwala mo sarili mo sa Diyos. Salamat. Sana makabisita ka sa bukirin at magkape tayo minsan. Hinihintay kita. Sige, kuya. Sige, mag-ingat ka. Magkita tayo ulit. Magkita tayo ulit, kuya. Teka, hindi. Sandali lang anak, maghintay ka. Ngayon mga kaibigan, pakakawalan ko sana si Hector pero umatake siya ng traktora na dumaan kaya hindi ko muna siya palalayain ngayon. Tara, pasok naman tayo sa loob ng gubat. Ayos ba? Unti-unti nating simulan ang pag-explore. May narinig akong tahol ng aso, si Isabel pala. Nagulat ako sa kakulitan niya. Ngayon, Hector, kapag may lumitaw na aso, pusa, tsakal, lobo o soro sa harap natin, hindi siya magdadalawang isip. Alam niyo naman ang ugali niya. Ang tapang ng asong yan. Pakakawalan ko na ba siya? Tignan mo, gustong makaamoy. Sandali lang, Hector. Pakawalan na natin, kuya. Pagpalain tayo. Tara, gusto kong siya ang unang sundan. Una, susundan natin ang bakas ni Hector. Tingnan mo, inilapit niya ang ilong sa lupa. Samantala, ang asong gubat na nasapul ko sa kamera ay tumungo sa direksyong ito. Tingnan mo, dun siya pumunta. Halika anak, halika anak, halika anak. Hector tatay, halika Hector, halika. Kuya, naamoy niya kaya ang amoy ni Isabel kaya siya pumupunta doon. Sandali, magpatuloy tayo sa loob ng gubat. Umaasa akong susunod siya sa atin. Kuya, umalis na si Hector. Hector, halika. Hector, halika. Ngayon dahil umuulan, kitang-kita ang mga bakas ng paas sa lupa. Ayos ba? Kaya mas mataas ang tsansa nating makita ang mga bakas. Matiyaga nating pagmamasdan ang paligid. Hindi maganda na iniwan tayo ni Hector. Dapat sumama siya sa atin, kuya. Teka, nasan siya? Kailangan natin siyang kunin. Hector, halika. Hector, mababasa tayo sa ulan. Sira ba ito? Nasaan na ang batang yun? Hector, halika anak. Baka may nakita siya. Kaya niya sinundan. Wala rin siya sa tabi ng kotse. Aba, Diyos ko, Hector. Tahimik lang anak. Saan kaya siya nagpunta? May nakita ba siya? Tingnan mo nga, aba, nandun sa baba. Hector, halika anak, halika anak, halika anak. Kuya, umalis na si Hector at naglalakad. Sana hindi na natin siya pinalaya. Ang pagpapalaya sa kanya ay naglagay sa atin sa malaking panganib. Hector, halika. Mga kaibigan, 15 minutos ko nang hinahanap si Hector. Tumawid ako sa kabilang gubat. Di ko maipaliwanag ang pagpapawis ko.
Mahalumigmig din ang hangin dahil sa ulan. Iba talaga si Hector Baba sa ibang aso. Tara mga pare, subukan nating dumaan dito. Naamoy niya lagi, nakayuko ang ulo parang asong pangaso, sinusundan niya palagi yun para alam nyo, gets mo? Malaki ang posibilidad na makita ni Hector kasi laging nakayuko ang ulo niya, hindi man lang niya ito inaangat, palaging may naamoy siya. Pero may isang kinakatakutan ako, naririnig ko ang tahol ng mga aso mula sa malayo, parang grupo sila. O nakita mo si Hector, naamoy na niya, umaalis na siya tol. Kapag sumali siya sa grupo ng aso, nakikipag-away siya at nagkakaproblema tayo. Ibig sabihin, naamoy niya ba ang aso? Hindi ko alam kung ano ang amoy ng mabangis na hayop ngayon. O, dinala niya tayo sa mga makikitid na daan. Itong mga nakikita ninyong makikitid na daan ay ginagamit ng mga mababangis na hayop. Palagi nilang dinadaanan yan. Si Hector din. Dumadaan siya sa mga makikitid na daan habang nakayuko ang ulo, dito siya kumukuha ng amoy. Kaya malaki ang posibilidad na may mahuli siya o may matagpuan siya sa harap natin. Sobrang laki ng posibilidad, kuya. Hector, dahil sa iyo nakalimutan ko kung saan ko nilagay ang camera trap. Tara mga kaibigan, ano yun doon? Aba, grabe naman. Ano kaya ito? Mayroon bang bakal na mangkok dito? Oh, may ganitong mangkok sa ilalim ng puno, gaya ng nakikita ninyo. Bakit kaya nandito ang mga ito? Ha? Mukha bang ito yung lugar na pinuntahan natin dati? Mukhang ganun nga, kuya. Di ba pumasok si Asya sa ilalim ng mga damo? Tingnan mo. Si Hector ay laging nakatingin sa kabila. Hector, halika dito mahal kong bata. Halika dito mahal kong leon ko. Si Hector ay talagang matindi mga kaibigan. Grabe talaga, sandali lang. Siguradong magaling siyang maghanap ng bakas. Kailangan talaga nating mapasama si Hector sa grupo ng gabi, ano man ang mangyari. Ngayon, mabilis akong lilipat sa kabila. Ngayon, nandito na tayo sa direksyon kung saan naroon ang camera trap mga kaibigan. Tara, tingnan natin ang nangyari. Kailangan nating malaman. Hindi ko muna pakakawalan si Hector Baba ngayon. Nasa sangandaan tayo, lumayo muna tayo sandali, tapos palalayain ko siya, kuya. Halika Hector, umaalis siya at gumagala kaya nahihirapan ako. Halimbawa, kung sakaling may umatake na mabangis na hayop sa atin, kung mauna si Hector, magkakaproblema tayo. Gets nyo ba? Malaking abala to para sa atin. Sandali lang anak, sandali lang. Leon, sandali lang. Kuya, anong klaseng pangamoy meron si Hector Baba? Grabe ang anak ko ah. Ngayon, halika na mga kaibigan, nandito ang karton natin kung saan natin iniwan ang pagkain. Aha. Sa totoo lang, wala talagang natirang buto, kuya. Tingnan mo. Ngayon, sobrang linis na dito. Lahat ng nilagay natin, kinain nila. Kinain nila lahat, kuya. Tingnan mo, wala talagang natirang buto. Naglagay ako ng halos 15 kilo ng manok dito, pero ngayon ubos na, kinain na lahat. Ito na rin siguro ang ikatlo o ikaapat na araw mula nang iniwan natin ang camera trap dito. Hindi ko na masyadong matandaan, pero dapat mga ikatlo o ikaapat na araw na ito, kuya. Ngayon, Hector Baba, palalayain muna kita. Gusto ko talagang makita ang mga kuha ng camera, mga kaibigan. Hayaan natin si Hector na mag-ikot, baka may makita siya. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin, kuya. Grabe, sobrang curious talaga ako. Tanggalin ko muna ito, pero ang ganda talaga ng ginawa nating bitag. Maganda ang kinalabasan. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, scavenger sila. Hindi kumakain ng sariwang karne. Tingnan mo, bulok na yung manok bago sila dumating. Yung mga hayop, hinihintay muna mangamoy at mabulok bago magka-interes. Ngayon, tingnan natin, halika. Anong mga larawan meron tayo? Ngayon, ganito. Tingnan mo, kumuha siya ng picture gabi, tol. Anong nangyari? May nakuha siyang larawan kagabi, pero ngayon wala akong makita. Teka, tingnan ko muna. Aha, tingnan mo. Kumuha rin siya ng litrato. Nakuha niya ang lobo, pare.
Dumating siya alas 7:36 ng umaga, hindi gabi. May kuha rin tayong alas 11:21 ng gabi. Mayroon tayong 8 na larawan lahat. Mga kaibigan, may nakita ba kayong kahit ano dito? Baka dito lang siya paikot-ikot kasi naririnig niya yung makina. Aha, tingnan mo, medyo nakikita siya doon. Tingnan mo, totoo lobo yan. Tingnan mo, nakikita nyo ba? Totoo, lobo talaga. Paano siya nahuli mga kaibigan? Tingnan nyo, kinakain niya ngayon ang mga natirang buto doon. Alas 11:14 ng gabi, tingnan nyo, nahuli siya ng camera trap ng alas 11:15 ng gabi. Kuya Lobo, mukha siyang lobo, tama? Asong gubat ba siya? Hindi. Lobo. Makapal ang buntot niya, hindi mahaba, malaki ang hayop, malaki ang katawan. Lobo talaga to, kuya. Totoo, lobo talaga. May mas malinaw ka pa bang larawan nito? 80, ayan, habang nasa gitna siya. Yan din ba yung hayop? Hindi ko masasabi na soro ito kasi mahaba ang buntot ng soro at maliit siya. Kung sasabihin kong asong gubat, maliit din ang asong gubat. Ito grabe, napakalaki ng hayop na ito. Lobo ito kuya. Nakikita mo ba ang ulo, mga tainga, katawan at lapad niya? Lobo talaga. Kinakain niya yung mga karne na iniwan natin doon. Alas 7:44, tinaas niya ulo niya. Lobo talaga ito kuya. Siguradong lobo yan. Pero ngayon, wala na yung mga karne. Baka kinain na niya nun. Saan kaya napunta yung mga karne natin? Sandali. Aha, ayan, may larawan din dito. Ano to? Hindi siya nakikita ngayong gabi pero naglakad-lakad siya doon. Tingnan mo, nasa gitna siya pero hindi ko makita ang karne ngayon. Nakikita mo ba ang buntot niya, kuya? Tingnan mo kung gaano kakapal ang buntot. Parang tunay na asong gubat ito sa kapatagan. Tingnan mo, mahaba ang buntot. Tingnan mo, ayun, umalis siya at naglakad na mag-isa. Isa pang itsura, nahuli siya mismo rito sa gitna. Ano to? Sino to? Ano to? Sabi larawan daw. Sandali, aso ba to? Teka, tingnan natin kung may malinaw na itsura. Ano tong puting hayop? Ayun, aso. May dumating na kangal at puting aso. Tingnan mo. Yung mga iniwan natin, may isang kangal na aso na dumating at kinain. Kita nyo ba mga kaibigan? Tingnan nyo, isang kangal. Nahuli na sila sa video. May puting aso pa ron, parang maliit na pitbull ata. Di ko sigurado. Anong ginagawa nila sa gubat? Ayan, tingnan mo, silang lahat ang dumating. Ibig sabihin, itong kangal at yung maliit na aso ang kumain ng lahat ng karne, kuya. Tingnan mo. Bakit hindi nakikita ang mga nandito? Sobrang itim. Alas 6 ng gabi o umaga, posibleng ito ang oras ng pagdating ng lobo. Hindi binuksan ng mga kaibigan ng night vision ng camera. Sa gabi, ayan o, may isang aso ring dumating dito. Halika, iba rin ang asong ito. Tingnan mo. May isa na namang ibang aso na dumating dito. Iba-ibang klase ng aso ang dumating. May lobo rin. Tapos pagkatapos niyan, hindi rin natin nakita yung mga dumating na itim. Hindi binuksan ng photocopan yung night vision. Hindi ko alam kung bakit, kuya. Sa ngayon, nakuha na natin at nahuli na rin yung lobo, kuya. Talagang sa totoo lang, sobrang saya ko. Ilang araw na, alam nyo namang na-excite ako. Ngayon lang talaga tayo nagsimula sa ganitong bagay. Paano magbantay ng bakas at mahuli ang mailap na hayop? Salamat sa Diyos, agad kong nakuha ang gusto ko. Ngayon, una sa lahat, ang gusto ko talagang malaman dito ay kung anong hayop ang narito, yung hayop na nasa mga kuha ay eksakto. Masyadong maliit ang screen kaya kailangan ko itong tingnan sa computer. Either lobo o asong gubat, isa sa dalawa. Pero para sa akin, parang lobo. Mas maliit ang asong gubat, mga kaibigan, maliit lang yon. Malaki at malapad ang hayop na ito, kaya para sa akin ay parang lobo. Tatanungin ko rin ang artificial intelligence. Siyempre, kung makikita natin sa computer, mas maintindihan natin ang mga larawan. Ibig kong sabihin, talagang masaya ako. Tulad ng sabi ko, nakuha natin ang gusto natin at nalaman kung anong hayop iyon. Dito kuya, ibig sabihin dumarating dito ang mga aso, lobo at saka mga tsakal. Ano yun pare?
Si Hector, tatay, biglang tumakbo. Hector, halika, halika anak. Anak, mga buwitre ba yan? May patay din kaya doon? Hector, halika na Leon ko, mahal ko. Basta nandyan si Hector, ligtas tayo, walang problema. Ngayon alam na natin ang hayop na yon. Ibig sabihin mga kaibigan, kung papalarin, ang susunod nating serye ay dito sa gabi. Pero bago yon, kailangan ulit nating mag-iwan ng bangkay para makaakit ng mga hayop. Pagkatapos, darating tayo sa gabi para subukang mahuli sila. Kung papalarin, ano kaya ang mangyayari, ano ang magiging resulta, talagang interesado akong malaman. Kadalasan, ang mga hayop dito ay sama-samang gumagala. May naunang dumating pero wala ang iba, di ko alam kung bakit kasi dapat nandoon din sila. O baka nahuli silang magkakahiwalay? Hindi pa malinaw lahat ng mga larawan ngayon kasi maliit lang ang ipinapakita ng trail camera, kaunti lang ang nakikita. Naintindihan mo? Hindi pa malinaw. Ngayon, kailangan na nating maghanda para sa gabi. Gabi na, naiintindihan mo ba? Ano ang gagawin natin? Anong dapat gawin? Iisipin ko muna ng mabuti. Dalhin natin ang mga matitibay na aso. Ililipat natin ang kopyadora at gagawa ng bagong pwesto para dito. Kailangan ko ring maghanap ng mas siksik na lugar sa loob ng gubat para gawin ito. Hector Baba, halika anak, dito tayo dumaan. Kailangan nating gawin doon para direct kong mahanap ang mga hayop kasi kung palalayain ko lang ang mga aso sa gubat sa gabi, mahirap silang mahuli. Ngayon, susubaybayan ko ang oras ng pagdating nila sa computer para malaman kung kailan sila kadalas dumarating. Ayusin natin kung kailan tayo pupunta. Madalas, dumarating ang lobo tuwing gabi o mga alas 5 hanggang alas 6 ng umaga mga kaibigan at lagi niyang pinipili ang oras na ito. Ibig sabihin, sandali lang, si Hector tatay ay umaalis na naman. Hector! Tingnan mo, itong bata ay magdadala ng gulo sa atin. Halika't hulihin natin siya. Kuya, tumakbo na naman. Hector, halika. Nako, Hector, halika anak, halika anak, halika anak, halika dito. Magdadala ka ng gulo sa atin, halika dito. Huwag mo akong inisin pa siya. Talagang tumakbo si Hector, ano kayang nakita niya? May nakita siya, halika anak, wala namang kahit ano. Nako, kung may dumating, siguradong aatake siya. Ang pagdala ko kay Hector ay talaga namang nagdulot sa akin ng malaking abala. Hindi rin siya nakikinig, Kuya. Hector, tara. Hector. May malapit na tirahan dito, baka mapadpad siya at makasalubong ang mga aso. Problema na naman, Kuya. Ngayon mga kaibigan, nakuha na natin ang gusto natin. Dahan-dahan na akong papunta sa bukirin. May mga karne akong iniwan dito, yung mga pinabayaan ko hanggang mabulok. Gagawan ko sila ng pwesto at ilalagay ko sila doon. Pagkatapos, maglalagay ulit tayo ng bitag. Tapos mga 1 o 2 araw, hindi ako pupunta dito, maghihintay tayo. Pagkatapos nun, kung papalarin, titingnan natin ang mga kuha sa umaga at sa gabi. Babalik tayo ulit. Kung may mga suggestion din kayo, isulat nyo lang sa komento. Lahat ng yan binabasa ko, lahat ng yan isinasaalang-alang ko at pag-iisipan ko. Ngayong magandang araw, huwag kalimutan ang suporta nyo sa akin. Mag-like kayo sa video mga kaibigan. Sige, mahal ko kayong lahat. Ingatan nyo ang sarili nyo at huwag kalimutang mag-subscribe.